Netizens nagulat sa ibinunyag ni Regine Velasquez. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Muling dumami ang mga tagahangan ng Kim Pao, ang kilalang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino matapos ang pag-endorse ng Asia Stonebird na si Regine Velasquez Alcacid. Sa kanyang pinakabagong Instagram post, ipinakita ni Regine ang kanyang compilation ng mga videos na naglalaman ng mga espesyal na sandali ni Kim Chiu at Paolo Avellino mula sa kanilang mga pagtatanghal hanggang sa mga oras na nasa backstage sila. Ang post ni Regine ay puno ng mga nakakatuwang eksena at sweet moments na dalawa habang nasa mga iba't ibang shows ang mga studio appearances ng kapamilya. Ang mga videos na ito ay nagpapakita ng kanilang pagkakaibigan at ang kanilang makukulay na interaksyon sa harap at likod ng kamera. Sa bawat clip na ibinabahagi ni Regine, makikita ang natural at tunay na samahan ni Kim at Paolo na nagbigay diin sa kanilang magandang relasyon. Hindi lamang sa harap ng publiko, kundi pati na rin sa likod ng mga eksena. Ang ganitong klaseng paglalaan ng oras mula sa isang kilalang artista tulad ni Regine ay nagbigay ng panibagong sigla at interes sa kanilang mga tagahanga. Ayon sa mga komentarista, ang pag-post na ito ni Regine ay hindi lamang nagbigay kasiyahan sa mga tagahanga, kundi nagpapatunay din sa suporta na tinatanggap ng Kim Pao mula sa mga kilalang personalidad sa industriya. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang kanilang kontribusyon sa mundo ng entertainment at kung paano nila na-appreciate ang suporta ng kanilang mga kasamahan sa industriya. Ang ganitong mga pag-aksyon mula sa mga sikat na artista ay hindi lamang nagdadala ng bagong pananaw sa mga tagahanga, kundi pati na rin sa iba pang mga artist na maaaring magsanib puwersa at magbigay inspirasyon sa kanilang sariling mga tagasunod. Ang post ni Regine ay nagiging simbolo ng magandang pagkakaisa at suporta sa larangan ng showbiz, kung saan ang mga magkaibigang personalidad ay nagtataguyod sa isa't isa upang mas mapalaganap ang kanilang mga ginagawa sa kabuuan. Ang bagong updates na ito ay mula kay Regine Velasquez Alcacid ay isa sa mga patunay na ang suporta at pagkakaisa sa industriya ng entertainment ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga likas na sandali ng Kim Pao, hindi lamang niya pinatunayang mahalaga ang kanilang tambalan, kundi pati na rin ang halaga ng pagkakaroon ng tunay na ugnayan sa loob ng industriya. Ang ganitong uri ng pagsuporta ay nagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga na mas lalo pang ipagmalaki at suportahan ang kanilang mga idolo. At sa kabilang banda, Paolo Avellino not considering settling down, just not yet, ibinunyag ng source ni Ogie. Isang source ni Ogie Diaz ang may ganitong revelasyon tungkol kay Paolo Avellino. Totoo bang hindi pa nag-iisip ang kapamilya aktor na si Paolo Avellino na mag-settle down sa kabila ng napapabalitang relasyon nila ng actress na si Kim Chiu? Sina Paolo Avellino at Kim Chiu ay tinag ngayon bilang Kim Pao tandem sa likod ng kanilang on-screen partnership. Lumabas ang chismis na may relasyon sila ngayon sa isa't isa. Gayunpaman, walang direktang kompormasyon o pagtanggi mula sa dalawang kapamilya stars hinggil dito, habang sinusulat ito para sa maraming tagahanga ni Kim Paolo. Ang sweetness ni Kim at Paolo ay nagsasalita na ng ibang kwento kaysa pagiging on-screen partners lang. Nabanggit noon ni Paolo Avellino sa isang panayam na iba si Kim Chiu sa mga past leading ladies niya dahil pangatlong beses na niyang makatrabaho ang actress. Ang pangatlong project nila together ay ang upcoming movie nila na My Love Will Make You Disappear. Dati, 2 beses nang nakatrabaho ni Paolo ang parehong leading lady. Aniya nag-i-enjoy siyang makatrabaho si Kim sa recent episode ng Showbiz Update, ang YouTube showbiz talk show ng talent manager vlogger na si Ogie Diaz. Ibinahagi niya ang sinabi ng kanyang source tungkol kina Kim at Paolo sa isang nakaraang episode. Sinabi ni Ogie na ngayon sa kanyang source, may relasyon na sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa isa't isa. Inulit niya ito sa isang kamakilang episode dahil matatag na sinabi ng kanyang source na totoo ang Kim Pao sa totoong buhay. Kasi diba confirmation na yun, diba? Kasi minsan din si Kim Chiu na ang dumalaw kay Paolo or dumadalaw kay Paolo. Ogie shared what his source said. Gayunpaman hindi niya idinitalye kung bumisbisita si Kim kay Paolo sa kanyang bahay o sa ibang lugar. O confirm, bulalas ng talent manager vlogger. Gayunpaman, iginiit ni Ogie. At gayon man, iginiit ni Ogie na hindi pa nangyayari sa lalong madaling panahon ang wish ng Kim Pao fans na mapunta sila Kim at Paolo sa next level ng kanilang relasyon. Sabi rin ng aking source, parang wala pa sa isip ni Paolo yung kasal-kasal. The talent manager vlogger said about Paolo Avellino dahil sa nakikita nila, busy daw si Paolo Avellino sa kanyang trabaho at sa kanyang pag-aalaga sa kanyang anak. Parang binibigyan niya ng mga oras ang kanyang anak at doon niya sinesettle ang kanyang buhay. Hindi pa sa pagpapakasal dahil wala pa sa plano niya.
Pero sinabi naman ni Paolo na mahal daw niya si Kim at nakikita niya itong magiging future wife niya. Pero sa ngayon daw, ay hindi pa nasa isip ang pagpapakasal. Hindi pa daw siya ready dito, hindi pa siya ready mag-settle down. Masaya pa daw siya sa kanyang buhay ngayon, sa pag-aartista at sa kanyang trabaho. Gusto daw niyang i-treasure ito, lalo pat daw malakas ang kanilang tandem ngayon at maganda ang takbo ng kanyang karera, kaya hindi daw niya muna ito sasayangin. Ayaw daw niya munang ma-stop ito. Masaya naman daw siya sa piling ni Kim Chiu at wala naman daw mawawala kung hindi pa siya hantong sa kasalan o hindi pa sila hantong sa kasalan. Dahil wala pa talaga daw sa plano niya. Alam na niyang nasa right age na siya para magpakasal, pero hindi pa talaga naisip niya ang mag-settle down. Hindi pa talaga at ayaw pa daw ni Paolo Avellino. Ayon nga sa isang source, sabi daw ni Paolo, I love him but I am not ready to settle down. I am not ready to get married. Sana naman ay maintindihan ninyo. Mahal ko nga si Kim Chiu pero hindi pa talaga ako handa. Kaya sana naman ay huwag ninyong ipilit ang mga bagay-bagay na hindi ko pa kayang panindigan dahil baka sa huli magsisilang tayo at baka masaktan ko ng husto si Kim. Hindi pa talaga ako handang maging asawa. Hindi pa talaga ako handang bumuo ng sarili kong pamilya. Oo, may anak na ako at doon ko binubuhos ang oras ko, ang buhay ko. Dahil sa ngayon, wala pa talaga sa plano ang magpakasal. Dahil sa mga nangyaring failure sa relationship ko, hindi ko pa maisip na may matagumpay na magiging relasyon ko ngayon. Alam kong mabait na tao si Kim. Alam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya. Pero kung ipag-iisipin natin tungkol sa pagpapakasal, huwag natin i-rush ang mga bagay-bagay. Huwag nating madaliin. Dahil sa pagmamadali, doon madalas nagkakamali. Hindi pa din ako ready kung pipilit nyo na pakasalan ko si Kim. Hindi talaga. Hindi pa ako ready. Kahit sa mga proposal na sinasabi nyo hindi pa ako ready dyan. Ang isa lang ang masasabi ko, handa akong panindigan si Kim. Handa ko siyang mahalin ng buong buhay ko. Handa ko siyang alagaan at arugain. Pero kung ang tinutukoy nyo ay ang pagpapakasal, hindi naman kailangan ang kasal para ingatan ko siya. Hindi naman kailangan ikasal para pahalagahan ko siya at higit sa lahat. Hindi kailangan ikasal para ipakita ko ang pagmamahal ko sa kanya dahil hindi pa talaga ako ready. Ang commitment ko ngayon bilang jowa niya ay isang maganda na dibang paraan para ipakita ko ang pagmamahal at paghanga ko sa kanya. Kaya sana naman mga ka-funny, huwag niyo sanang ipilit ang mga bagay-bagay dahil alam niyo naman ang mga bagay-bagay. Diba? Hindi lahat napipilit at higit sa lahat. Ayaw kong magsisi sa huli dahil hindi ko napanindigan at ipinaglaban ang aking kagustuhan. Ang sa ngayon ko talaga ang gusto ko lamang ay mag-focus sa aking trabaho at stand-in namin ni Kim Chiu sa aming mga teleserye at pelikula and any upcoming projects. Yun lang muna ang aking iniisip na yon. Sa relasyon namin ngayon ni Kim, masaya naman kami. Hindi naman namin minamadali ang bagay-bagay dahil mataas pa naman ang oras. Alam naming right age na ito pero mataas pa naman. Marami pa kaming pagdadaanan. Siguro pag matagal na kami ni Kim after years, siguro baka doon mapag-isipan ko nang mag-settle down. Baka mapag-isipan ko na makasalan siya. Pero sa ngayon talaga, ang mga sinisigaw niyo at hinihingi ay hindi ko pa mapagbibigyan.